Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Samantala, nang marinig yun ni Hong Chenny, bahagya siyang natigilan, tila ba ang kanyang puso'y biglang huminto sa pintig, at may halong pagmamalabis habang binigkas ang mga katagang, posible ba talaga yun? Dagdag pa niya, puno ng pagtataka at pangamba, paano napilit ang heavenly tribulation? Sa sandaling yun, ang tribulation cloud ay nanginginig sa matinding takot, waring ang kalangitan mismo'y nabalot ng sindak sa presensya ni Ye Junlin, dumadagundong ang kaba sa kanyang dibdib, at agad itong nagsumamo, senior, boss, tatay, huwag mo akong patayin, aayusin ko agad, basta huwag mo lang akong patayin, gagawin ko ang kahit ano. Mahinhin ngunit may halong autoridad ang sagot ni Ye Junlin, kasabay ng isang mapanuksong ngisi, napakabuti, ngayon, tulungan mo ang mabuti kong disipulo na umakyat sa pagiging immortal. Agad na kumilos ang tribulation cloud, parang kidlat na tumalima sa utos, nagtungo sa direksyon ni Hong Chenny, nanlaki ang mga mata ng lahat sa pagkagulat, at kasabay nito'y tumango ang tribulation cloud na may halong biro at paggalang, opo, boss gwapo, ngayon din. Mula naman sa panig ng mga cultivator sa ibaba, sila'y tila naging mga estatwa, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Isa ang napabulalas, boss, tama ba ang narinig ko? Ang Dow Tribulation Cloud, na siyang kumokontrol sa kapalaran ng bilyong cultivators, ay handang maging maliit na kapatid ni Pickmaster Ye. Dagdag pa ng isa, puno ng paghanga at pagkamangha, ang astig naman, grabe, walang hangganan ang kapangyarihan ni Pickmaster Ye. At doon, sa harapan ng lahat, ginamit ng Tribulation Cloud ang kanyang kapangyarihan upang itaas si Hong Chenny sa antas ng pagiging immortal. Biglang nagliwanag ang katawan ni Hong Chenny sa gintong liwanag, tila ba ang araw mismo'y bumaba upang yakapin siya. Habang dinadama ang panibagong lakas, napasinghap si Hong Chenny, sabay suri sa kanyang katawan, napakalaking ginhawa, ang mga sugat mula sa tribulation ay hindi lang tuluyang gumaling, kundi pati ang mga litid at acupoint sa iba't ibang bahagi ng katawan ko ay lumalawak sa bilis na kitang-kita ng mata. Ngunit nang marinig yun, agad na sumagot ang tribulation cloud, galit at mariin, manahimik ka, isang probinsyano tao, isa itong bihirang tanda, umiikot na liwanag ng lotus, higit pa sa inaakala mo ang mga benepisyo nito. Walang pag-aalinlangan, buong lakas na pinakawalan ni Hong Chenny ang kanyang naglalagablab na enerhiya, yumanig ang lupa, bumugso ang hangin, at ang kanyang katawan ay nabalutan ng apoy na enerhiya, kasabay ng pagliwanag ng selyo sa kanyang noo, mariin niyang ipinahayag, ang antas ng aking cultivation ay sumirit hanggang ikasyam na antas ng immortal realm. Pagdakay ikinumpas niya ang kanyang kamay, lumilikha ng selyo, habang nagtataka, immortal quality, umabot talaga sa ikapitong antas, ano bang klaseng konsepto yun? Doon, mariin niyang ipinaliwanag ang mga antas ng immortalidad. Ang immortal quality ay hinahati mula una hanggang ikalawang antas. Ang heavenly immortal ay automatikong unang antas, ang mysterious immortal ay ikalawang antas. Sa bawat pagtaas ng antas ng cultivation, tumitindi rin ang kapangyarihan ng mga teknik, at napakalaki ng agwat ng lakas sa labanan, ngunit ang pinakanakamamatay na katotohanan, paglampas ng ikalawang antas, kahit pa tumaas ang realm, hindi na basta napapalago ang kalidad ng immortal power altar, kailangan itong linangin gamit ang hindi mabilang na likas na kayamanan, at ang hirap nito ay isa sa 10,000. Sa sandaling yun, marahang itinaas ni Hong Chenny ang kanyang kamay, kasabay ng pagtitipo ng naglalagablab na apoy na gawa sa dalisay na enerhiya. Kalmado niyang tinitigan ang nag-aalab na liwanag, at mariing binigkas, maraming immortal kings at maging immortal emperors ang umaabot lamang sa ikatlo o ikaapat na antas sa buong buhay nila. Napakabihira na ang mga immortal venerables na makamit ang ikalima o ika-6 na antas, at tanging ang immortal emperor lamang ang may karapatang magtaglay ng ikapitong antas ng immortal power. At sa isang iglap, walang pag-aalinlangan niyang pinakawalan ang nagbubugang apoy, diretso sa lupa, dahilan ng isang napakalakas na pagsabog, yumanig ang buong paligid, tila ba ang mismong mundo ay gumuho sa bigat ng kanyang kapangyarihan. Kasabay nito, mariin niyang ipinahayag, naniniwala ako na sa kasalukuyan kong lakas, kaya kung ganap na year-akan ng kahit sinong Shuangxian, at kaya ko ring supulan at patayin ang karaniwang Xianjun. Pagkatapos, ngumisi siya, puno ng pagmamataas at pagmamalabis, haha,
Kapag nalaman ng mga mortal kong kaaway sa Central Region ang kasalukuyan kong lakas, siguradong magiging napaka-interesante ng sitwasyon. Pagbalik ko, papatayin ko silang lahat hanggang sila'y umiyak sa paghingi ng tatay at nanay. Ngunit bigla siyang natigilan, kasabay ng paglingon sa kanyang likod, nang magsalita si Ye Junlin, hindi na masama, mabuti kong disipulo, ganyan ka dapat kalakas. Samantala, agad namang lumapit at sumabat ang Tribulation Cloud, puno ng paggalang at biro. Hehe, ikinagagalak kong nakuntento ka, boss. May iba pa ba kayong utos, Poging Master? Kung wala na, maaari ba akong bumalik sa libingan para magpahinga muna? Kalmado ang sagot ni Ye Junlin, nakapako ang mga bisig sa kanyang dibdib. Magaling ang ginawa mo, maaari ka nang bumalik, tatawagin kita muli kung may kailangan ako. Nang marinig yun, walang pagdadalawang isip na lumipad palayo ang Tribulation Cloud, masayang sumigaw, salamat, boss, ngunit sa kanyang isip, nagmamakaawa, huwag na, pakiusap lang, huwag mo na akong isipin o hanapin pa. Samantala, marahang lumapit si Hong Chenny sa harap ni Ye Junlin, nahihiya at pautal-utal na nagsabi, Ako, dahilan upang matigilan si Ye Junlin, nagtataka kung ano ang mariing sasabihin ng kanyang disipulo. Doon, agad na sumagi sa isipan ni Hong Chenny ang alaala ng pagsagip at pagtulong sa kanya ni Ye Junlin mula sa mga Tribulation Lightning Strikes. Pabulong niyang sinabi sa sarili, hindi ko inakala na magiging ganito kahirap bigkasan ng mga salitang ito. Sa paglipas ng mga taon, napakarami ko nang nakitang kasamaan sa puso ng tao kaya inakala kong manhid na ang aking damdamin, ngunit ang kanyang anyo, nakatayo sa harap ng Lightning Tribulation Strikes na yon, na parang sinag ng bukang liwayway, ay tumagos sa aking baluktot at madilim na isip at puso. At sa huli, mariin niyang ipinahayag, puno ng tapang at pagbangon, maniniwala na lang ako sa kanya kahit na minsan, ako si Hong Chenny, kailan pa ba ako naging duwag? Dagdag pa ni Hong Chenny, habang makikita ang pagtataka at inip na ekspresyon ni Ye Junlin, kung maglakas loob siyang ipagkanulo ako, hindi ako magdadalawang isip na siya'y wawasakin. Pagkaraan, agad na napaluhod si Hong Chenny sa lupa, nagpatira pa upang magbigay ng pinakamataas na respeto sa harap ni Ye Junlin, buong sigla niyang ipinahayag, ako ang disipulong si Hong Chenny, nagpapasalamat ako sa Master sa pagliligtas sa akin, hindi ko makakalimutan ang inyong dakilang kabutihan at biyaya. Dagdag pa niya, puno ng panata, nais kong sundan ng aking Master magpakailanman, hindi ko siya iiwan. Nang marinig ang mga katagang yon, nanlaki ang mga mata ni Ye Junlin, hindi makapaniwala sa nakikita. Oh, ang taksil na disipulong ito, sisuko ba talaga siya? Mukhang ang puso ng tao ay tunay ngang nahuhubog mula sa panloob, bulong niya sa kanyang isip, kasabay ng pag-amin, pero medyo mahirap talagang masanay sa ganitong Hong Chenny. Samantala, agad na lumapit si Li Wuji kay Hong Chenny, kasabay ng masiglang yakap, Senior Brother, hindi ko inasahan na magsasalita ka ng ganito kantig na mga salita, tunay akong natutuwa, masiglang sambit niya, nakangiti. Inis na sagot ni Hong Chenny habang nagpupumiglas, Hoy baliw, bitawan mo ako. Kapag hindi mo ako binitiwan, babaliin ko talaga yung braso mo. Agad namang lumapit ang iba pang kasapi ng Xuantian sect, masiglang bumati, binabati kita sa pag-akyat sa pagiging immortal, Senior Brother Hong, mabuti at buhay ka pa ng ilang libong taon. Sambit naman ng isa pang cultivator, puno ng emosyon, Gao Xinging, hindi ko talaga inasahan na ang nakatatandang kapatid ay masakit magsalita pero mabuti ang puso, nakakaiyak talaga. Samantala, si Su Yun-ian ay lumapit kay Ye Junlin, masaya niyang binati, Junior Brother, binabati kita, pagkatapos ng laban na ito, lubos nang nagbago ang iyong disipulo at mas naging kapaki-pakinabang, haha, tunay na pagpapala, tunay na pagpapala. Ngunit biglang nanlaki ang mga mata ni Su Yun-ian nang pabirong magsabi si Ye Junlin, Hoy, Xiao Hong, mas gusto ko pa rin ang dati mong suwail na anyo, mas masarap kang disiplinahin noon. Nang marinig ito, parang binuhusan ng malamig na tubig si Hong Chenny, hindi makapaniwala, hay naku, kagaya ng inaasahan ko, ganito pa rin, walang kwenta at nakamamatay sa inis, sayang lang at ilang beses ko pang binangga ang ulo ko sa lupa. Pagkatapos, ngumisi siya ng may pag-aalinlangan, Master, huwag po ninyong maliitin ang inyong disipulo, paano po ako mangangahas magyabang sa harap ninyo? Agad namang sumagot si Ye Junlin, bahagyang nakangisi, hindi ka na katulad ng dati, mas mataas na ang cultivation mo kaysa sa akin,
Bakit hindi tayo mag-friendly duelo, para matupad mo ang mga dating hangarin mo? Ngunit sa kanyang isip, lihim na nagbabalik si Ye Junlin, hehe, hindi ako sasakay sa karanasan ng sarili kong disipulo, iniisip ko tuloy kung anong klaseng malaking regalo ang ibibigay ng sistema, siguradong kikita ako rito. Samantala, nang marinig ito ni Su Yunian, Li Wuji, at iba pang mga cultivator, masigla silang napasigaw sa tuwa, magandang ideya yan, makakatulong din yun upang mapatibay ang antas ng cultivation ng iyong disipulo, masayang saad ni Su Yunian. Dagdag pa ni Li Wuji, puno ng paghanga, sobrang astig, si Master Ye mismo ang magtuturo sa kanya, kung may maunawaan man siya kahit isa o dalawa, posibleng diretsyo na siyang mag-breakthrough. Ngunit si Hong Chenny ay tila nakakita ng multo, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding takot at gulat, sa kanyang isip, mariin niyang sinabi, "Ha? Ano? Ang cultivation ko ay parang maliit na isda lamang kumpara sa kanya, ginagamit ba niya ito bilang babala, para ipaalala sa akin na huwag kalimutan ang aking pinagmulan?"